Hey, good morning, church. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga ni Sister Jackie kanina, it's so good to be in the house of the Lord. Amen? Kayo po ba ay happy dahil after a week after the typhoon, tayo po ay nasa church na naman at nagkita-kita? Amen? At nakikita ko po ang inyong mga naggagandahang mga mukha. At ako'y nagpapasalamat ako. Nagagandahan ako sa forma ni Ate Maisa ngayon. And of course, si Kuya Ed. Talaga namang kahit na tag-ulan na summer look pa rin. So pwede ba nating batiin na ating mga katabi, sabihin nyo, it's good to see you. Amen. And of course, we would like to welcome lahat po ng mga nanonood sa atin online. This is Solution Grace Church and my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po once again for joining us at salamat sa ating praise and worship team. Can we give a clap offering to Jesus for our praise and worship team? At siya nga pala, alam niyo po, hindi lamang po tayo nagpapasalamat for our praise and worship team. Alam niyo po ba, ay gusto rin natin purihin ng Panginoon sa buhay na ating mga kaibigan sa media. Hindi po mapapanood ng magandang ating broadcast kung wala ang mga kapatid natin sa media. Palakpakan natin. Amen. And salamat. At mamaya babatiin natin mga bisita natin. May bisita tayo nakita. And first, we'd like to greet yung ating mga kapatiran na nakahook sa atin ang The Gospel of Grace and Truth Christian Church. Ngayon po ay nanonood sila sa atin, ang buong sambahan. Hello mga kapatid, good morning. At salamat po for joining us once again dahil I'm so sure na kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan dahil alam niyo itong nakalipas na araw, pinaalala nga ni Sister Jackie kanina, sobrang lakas ng ulan. Sino po dito ang nagkaroon ng tulo sa bahay nila? Hindi kayo nag-iisa. Kami rin. At talagang napabili kami ng maraming mga batya at timba. Napag-alaman ko ay ang mura pala dyan sa may Uniwide. Akala ko sarado na, bukas pa pala. Nung pinasok namin, ang mura, half the price talaga yung mga timba. Yan meron pa kayong promotion sa akin, Uniwide. So maraming salamat. Natuluan din kayo, Brother Makoy. Nabalita ko sa mata nyo raw, pumatak eh. At dalayan po natin sa mga naapektuhan ay sila po ay makabangon na kasi sobrang ang daming natutong lumangoy nito nakalipas na araw dahil sa taas ng baha. At yung iba nag-enjoy. Hindi ko lang nakita yung mga taong lumalangoy, pati yung mga maliliit na hayop ay nag-o-Olympics pa eh. Pati mga kotse, maraming mga nasirang kotse. At salamat sa Panginoon tayo po ay iniingatan at talagang bigyan po natin ng pasasalamat ng Panginoon. At tayo po muli ay magsama-sama ngayon. And gusto rin po nating pasalamatan lahat ng ating mga kapatiran. Of course, sa ngalan po ng bumubuo nating sambahan, tayo po ay nakikiramay sa pagpanaw ng kapatid ni Sister Sally na si Kuya Sito. Na mamaya ay kami po ay darako doon para tayo po ay makiramay sa huling gabi ng pagdiriwang ng buhay ni Kuya Sito. Kaya Sister Sally, ang kanyang buong pamilya, ang buong SJC family ay nakikiramay po sa inyo. At ngayon pong araw na ito, sa mga kaibigan natin, if you're watching at if you're looking for a church, tayo po ay matatagpuan. Ang Solution Grace Church po ay nasa Unit 114. Down floor lang po tayo. Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. And ang ating pong service ay nagsisimula ng 9:30 tuwing Sunday ng umaga. So we would like to see you in person. Mas masarap po ang on-site kasi meron tayong tinatawag na corporate gathering. Di ba? Masaya. At pag nalulungkot kayo, huwag kayong magtatago sa bahay. Huwag kayo nakakulong sa kwarto. And then, pag kinakato kayo ng nanay nyo, sinasabi nyo, leave me alone. Hindi ho maganda yan. Mas maganda, sumama kayo sa marami para hindi kayo nagkakaroon ng mga idle moments. So, mas masaya po kasama ang kapatiran. Amen. At maganda ho pag-uusapan natin today. So, ako po excited na. Sino po dito excited na for the Word of God? Excited na ako. Amen. So, let's pray. Aba, once again, we thank you. Kanina pa man, Panginoon, sa amin pong pag-aawitan ng papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Sa iyong kabutihan. Nag-uumapaw na po aming puso.
At dalayan ko po sa oras pong ito, gamitin niyo po inyong lingkod as your mouthpiece at mailahat ko po at maipahayag ko ng malinaw sa aming mga kaibigan, nanonood online at kasama namin on-site. Panginoon, busugin mo aming kaluluwa at pamahain mo, Panginoon, ang aming isipan. At anuman po mga duda at kalituhan, ay buwagin po namin, mabuwag po ito na iyong salita. At patuloy po kami mamangha sa yaman ng iyong biyaya na sadyang mapagpalaya. Lahat po na ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Alam niyo po, ang aking puso sa araw pong ito, of course, as usual, ay punong-puno ng kagalahan because sa mga nakalipas sa panahon, alam po natin na sa komunidad po na ating mga kapatiran, mga Kristiyano, ay marami po talaga ang apektuhan nito mga nakalipas na, actually 2 linggo na, nang minsan po ay lumabas ang isang katuruan na hindi po talaga matanggap ng inyong lingkod. Ngayon, ako po ito ay tinatalahin natin sa ating church, hindi po para libakin yung pastor o taong nagpapakalat ng kanyang katuruan o bagong katuruan. Hindi po. Sa tingin ko po, it's my responsibility as a pastor na sabihin ko yung stand ng ating church. At ayoko pong maligaw dahil meron akong responsibility sa ating mga membro na sabihin ko ano yung totoo. At last Sunday po pinag-usapan natin yung ating po magandang topic entitled Resolving Confusions. Kung hindi po ninyo napakinggan o napanood yung ating broadcast, ay panoorin niyo po because may mga katuruan po ngayon o may mga preacher na nagtuturo ng sinasabi nila bagong katuruan at hindi nila inaamin na sila po ay kabilang sa papalawig ng katuruan ni Marcion ay dahil sa hindi po nila mapag-reconcile na ang mga katanungan at di po mabigyan ng solusyon dahil naniniwala sila na ang Diyos ng lumang kasunduan ay kaiba sa Diyos ng bagong kasunduan. So hindi ma-reconcile po ito. And they believe and they are teaching right now that the God of the Old Testament is different from the God of the New Testament. Na, of course, ito po ay quick review lang. It's part of our topic for today. It's part of our message for today. So, hindi nila matanggap. And then, sa atin po mga nakalipas na pag-aaral ng salita ng Panginoon, naalala niyo po, I think it was 3 Sundays ago, pinag-usapan natin kung sino ba ang Diyos. Of course, meron din siya attributes. Ang kanyang pangalan po ay may katangian. At napagtanto natin itong mga nakalipas na Sunday, ay tinuro ko po sa inyo, pagbukas pa lang ng Biblia, kasi sa English, nakababasa natin, and God created, di ba, puro God. In the first chapter of Genesis, the first book of the Bible, mababasa natin, God. Pag tinignan natin in the original Hebrew, yung God doon ay Elohim. Which is, pag sinabi natin Elohim, ito po yung pangalan ng Diyos, ang katangian niya, He is the God who creates, or God the Creator. Yun po ibig sabihin ng Elohim. And then, pag binasa naman natin, pag pumunta ka sa Genesis chapter 2, beginning with verse 3, mababasa nyo na, from Elohim, God revealed Himself as Yahweh. May Yahweh na Elohim. Mapapansin nyo, Yahweh Elohim. Pero nauna yung pangalang Elohim, bakit hindi Elohim God? Because kahit po ang Diyos natin ay manlilikha, mas gusto niya ipakilala kanyang sarili bilang Diyos ng pakikipagrelasyon. Because the name Yahweh or YHVH, alam niyo po itong pangalang ito ay hindi po mabanggit ng mga Hudyo. Dahil napakabanal. Now, instead of saying the word Yahweh, sa atin, sanay tayo Yahweh, no? Sila tinatawag nilang Adonai. Kasi sobrang banal na pangalang ito. Now, once again, pinakilala niya ang kanyang sarili, ang ating Diyos, bilang Yahweh Elohim because He wants to be known as the covenant-keeping God. Nung nilikha niya si Adan, nagpakilala siya dahil gusto niya ng pakikipagrelasyon sa tao. Kaya po, pag binasa natin ang Biblia, Yahweh Elohim. Sa English, yung Yahweh is capital L, capital O, capital R, capital D. Lord God. Hindi God Lord. Kasi gusto niya ipakilala na siya ay Diyos ng pakikipagrelasyon. Oo nga, Diyos ako na lumalang ng lahat ng bagay. Pero una sa lahat, gusto niya ipakilala sa atin na siya ay Diyos ng pakikipag-ugnayan. Diyos ng pakikipagrelasyon. The covenant-keeping God. Kaya pansinin niyo, di ba, tinatawag din natin siya, hindi naman Diyos Panginoon Panginoong Diyos. So ito pong salitang, o yung pangalan po
ng Panginoon na Lord, capital L, capital O, and capital R, capital D, or sa wikang Hebreo, kanyang pangalan ay Yahweh. Wala kasing walang vowels, puro consonants lang, Y, H, V, H. Ngayon, hindi ko matanggap as a pastor that Yahweh, of course, meron siyang attribute o meron siyang katangian. Siya ay Diyos ng pagkikipag-ugnayan, the covenant-keeping God. Hindi ko talaga matanggap sa aking puso at lumalaban talaga. And I believe it's the Holy Spirit Himself na tatawagin at kikilalanin ng bawat mananampalataya na si Yahweh ay evil, liar, at destroyer. Alam ko kung sino yon. Sabi ng John 10 verse 10, A, the thief does not come except to kill, to steal, kill, and destroy. Trabaho ng diablo yon. Now, let me show you yung napaka banal na pangalang ito. Sa mga Hudyo, wala siyang vowels, Y, H, V, H. Napakita natin sa screen muna. Ako nga pala. Ito po, makita nyo. Meron po tinatawag ang mga Hudyo, tetragrammaton. It's the 4-letter Hebrew. Wala nga siyang vowels, So makikita nyo, Y, H, V, H. Now, nasanay tayo, sabi ng mga theologians, naglagay sila ng A from the name Adonai. And then naglagay sila ng E dun sa We, dun sa Elohim. Kaya meron na siyang vowels. Pero ang Hebrew, tetragrammaton, 4 letters lang. At binabasa ito from left to right. So, tuturuan ko kayo ng konting Hebrew. Sa mga hindi po nakapanood nung last Tuesday, tinalakay ko po ito. Ito po ay konting review lang. So, sa Hebrew, meron pong tinatawag na mga letters po ito. Biglang nag-iba din Kuya Aves. Asan si Kuya Aves? Yang tinatawag na Yud, Hey, Vav, Hey. Yung pong Yud, sa Hebrew alphabet, yan po yung 10th letter ng Hebrew alphabet. Ang Hebrew alphabet po, it's a picture. Pag nakakita kayo ng letter, picture yan. Now, yung Yud, it's a picture of the hand. Kamay, mga kapatid. It's the 10th letter of the Hebrew alphabet. Yung Hey naman, sabi nyo, hey, si Kuya Gio, mahilig sa A. Iba yun, Iba yun. Ito, hey. Ang tingin ng mga Hudyo dito, it's a picture of a window and grace. Grace, tandaan niyo po yun. Naalala niyo po si Abraham, yung kanyang pangalan, Abraham. Noong panahong yun, siya po ay siyang nasusunod sa kanilang tahanan. Pag nagsalita siya, sinasabi lang niya, yes, dear. So alam niyo na ibig ko sabihin. Now, nung pinalitan po ng Diyos ang kanyang pangalan from Abraham to Abraham, binigyan siya ng biyaya ng grace. Naging Abraham. Anong pangalan niya? It means the father of all nations. Si Sarai naman, doon po kinuha yung word na sir. Pag sinabing Sarai, mataray. Dominant woman. Or, siya po ay, pag sinabing Sarai, chief. So siya nasusunod. Kaya pala sabi ni Abraham noong araw, sabi niya, sipingan mo ang ating helper. Sabi ni Abraham, nasa kanya huling salita, di ba? Yes, sire. Yes, Sarai. So from Sarai, binigyan siya ng biyaya ng Panginoon. Hey, naging Sarah. So from a dominant woman, she became the princess. Isang asawang sumusunod sa kanyang husband, who was Abraham himself. And then, nung nakamit po nila, yung binigay na biyaya sa kanila ng Panginoong Diyos, the promised child came in the person of Isaac. So that's the fifth alphabet letter in the Hebrew alphabet, Hey. Okay? So yung first one, Yud, it's a picture of the hand. Yung ikalawa naman ay Hey, a picture of window. At the same time, grace, biyaya. And then, yung Vav, Hey. Yung Vav naman, it's a picture of pako. So ngayon, pag tinignan natin, ano meaning ng pangalan nito? May ibig sabihin, the hand of Jesus of grace was nailed in grace.
Kaya pala, yung pangalan ni Jesus in Hebrew, ano pangalan ni Jesus in Hebrew? Yeshua. Whenever you say Jesus or Yeshua, it actually means Yahweh saves because it's a picture of Jesus at the cross. Wow. So, ang ganda, no? So, Yud-Heh Vav-Heh, Jesus' hand of grace was nailed in grace. Yun ang ibig sabihin ng Yahweh. Kaya hindi pwedeng i-consider natin that Yahweh is evil. Hindi pwede. And I believe with all my heart as a church, Yahweh ng Old Testament at sa El Elyon is the same. Jesus Himself. Diyos na nagkatawang tao. Amen. At ngayon pong araw na ito ay pag-uusapan natin, gusto ko pong makita natin ang katotohanan na tayo po ay lubusang pinagpala ng Diyos. Lubusang pinagpala ng Diyos. At bakit? Ano yung basis natin? Ano yung righteous foundation? Why we are so blessed, actually, greatly blessed and highly favored. Ano yung dahilan? Yun po ang mahalaga maintindihan natin. Kasi marami mga tao sa whenever they tell themselves na I'm greatly blessed and highly favored, minsan matamlay. Kasi walang righteous foundation. So, hanapin natin, ano yung basis? Para pag sinasabi natin, I'm greatly blessed and highly favored, meron talaga tayong matibay na tinatapakan. Amen. Gusto ko lang i-correct pala kanina, no? yung isang letter doon ay yung Vav, it's a picture of the nail, ano? Napaliwanag ko. Hindi ko alam kung nakita ko kanina parang mali, dapat ano lang siya mukha siyang pako. Okay? So ngayon po, araw na ito, whenever you say Jesus or Yeshua, you are actually and literally saying Yahweh saves. Because it's a picture of Jesus on the cross. Amen. So ngayon po, alamin natin at sususugan natin, pinag-usapan natin last Sunday at meron tayong katanungan last Sunday, why does God seem so wrathful in the Old Testament but so loving and merciful in the New Testament? Ito yung bagay na hindi ma-reconcile na marami mga mananampalataya na hindi nila makita. Bakit ganoon? Pag tinatanong natin sila, bakit anong pananaw mo sa Diyos ng lumang kasunduan? Medyo mabagsik pagdating sa bagong kasunduan sa New Testament. Medyo mabait. Pero sabi ng Biblia in Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So paano yun? May conflict. Hindi po, siya po ay mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. Bakit? Alam niyo po ba, nung tayo po ay nagkaroon ng buhay, nung tayo po ay nagkaroon ng hininga, hanggang sa huling panahon na ating buhay, hanggang sa ating huling hininga, isang pangalan po ang ating binibigkas at ang pangalan yan ay Yahweh. Alam niyo po ba yun? Yahweh. Huminga nga po tayo sabay-sabay. 1, 2, 3. Pag nag-inhale kayo, that's Yah. Pag nag-exhale kayo, Weh. So every time you inhale, exhale, alam mo ang inuusal natin? It's the name of Yahweh. Kaya po talagang ang buhay natin, di ba? Lalo na pag tumatakbo ka, nararamdaman mo, Yahweh. So, praise God. Yahweh is the air we breathe. Sa Kanya po tayo kumukuha ng buhay. Amen. Kaya po, I would like to encourage you and remind you, kapag kayo po, kahit na umiiyak kayo, hindi nyo alam, no? Pag napapabuntong hininga ka, nananalangin ka na pala. You're telling God, oh, save me. I need salvation. Because every time na, Yahweh, Yahweh, doon tayo kumukuha ng buhay kay Yahweh. Now, paano natin ma-reconcile? Kung hindi niyo po napanood yung ating episode last Sunday, please watch it. Napaka-importante. Now, bakit ganoon? Seemingly, ang Diyos sa lumang kasunduan ay, sabi nila, ay punong-puno ng puot at galit. Samantala sa bagong kasunduan ay punong-puno ng pagmamahal at kaawaan. Well, the answer is covenants. Pag-aralan natin, di ba? At bilang mga mananampalataya, bilang mga Christians, you must be a theologian. Amen, church? Kaya po kayo umati ng church para pinag-aaralan po natin ang Diyos, ang kanyang puso at paano siya kumilos. And He works through covenants. Naalala niyo po yung covenants? Merong 7 na covenants, but as a theologian Christian, or a Christian theologian, at least you must know the 3 major covenants. Ano yung 3 major covenants? Review. Abrahamic covenant. It's a covenant between God and Abraham.
The second covenant na pinag-usapan natin last Sunday, it's the Mosaic covenant. It's a covenant between God and Moses. And the third and final covenant, para po sa ating mga Gentile, Messianic covenant. It's a covenant between God and His Son, Jesus Himself. Para po sa mga Hudyo, ang tawag nila dito ay the New Covenant kasi meron silang Old Covenant. Tayo wala eh. Hindi tayo belong sa mga covenants na nakalipas. Isa lang po yung covenant natin. And that is the Messianic covenant, which is the New Covenant of pure grace. Now, ano pong kaibahan nito mga covenants na ito sa isa't isa? So, isa-isayin po natin. No? 2 Timothy chapter 2, verse 15. Bilang mga mananampalataya, dapat alam po natin to rightly divide the word of truth. At ito nga po yung ginawa natin last Sunday. Nakita natin kaibahan nung Abrahamic covenant, sa Mosaic covenant, at sa New Covenant of pure grace. Because natutuhan na po natin yung rightly dividing the word of truth. At tayo po bilang mga mananampalataya, you have to know na kapag tinitignan tayo ng Diyos mula sa kanyang trono, tatlong uri lamang po ng taong na kanya nakikita. Walang Amerikano, walang mga Chinese, walang mga Koreans, walang mga Filipino. Tatlo lang po, sabi ng 1 Corinthians 10:32. Give no offense either to the Jews or to the Greeks. Yung Greeks dito ay Gentiles, or to the Church of God. So tatlong uri lang ng tao. Hudyo, mga Hentil, pag sinabing Hentil, mga hindi Hudyo, and the Church of God. Ang Church of God ay kalipunan ng mga Hudyo, marahil, at mga Hentil na naglagak ng pananampalataya kay Kristo. Ang tawag po dito ay sambahan ng Diyos. Church of God. In Greek, ecclesia, the called out ones, mga anak ng Diyos. Amen. So, balikan natin yung mga covenants na pinag-usapan natin last Sunday. Yung Abrahamic covenant, it's all about pedigree. Kung kayo po ay kalahi ni Abraham, you are part of this covenant. Ancestral lineage or lineage. Kalahi ni Abraham. Now, ito pong Abrahamic covenant, naalala nyo, it's a foretaste of grace. Alam niyo para kanino po ito? Kinikilala ng Diyos yung mga Israelita in those days para silang mga little babies, mga bata. Naalala nyo kapag sila'y nagkakamali, hindi naman sila pinaparusahan ng Diyos. Di ba? Nung sila po yung reklamo ng reklamo, every fresh reklamo may fresh blessing. Di ba ganun din po yung mga babies natin? Kapag yung bata ay nagkakalat, hindi mo namang sinasabi, napakadungis mo, napakasalahula mong bata ka. Hindi mo pinapalo, sanggol eh. Di ba? Hindi mo ginaganon. Kaya pala sabi ng Galatians 4:1-2, now I say that the heir, alam niyo po yung heir, tagapagmana, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all. Verse 2, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. So bilang sanggol, meron pang nag-aalaga dyan, meron pang stewards, may mga guardians pa. So naalala niyo yung pinag-usapan natin last Sunday, na kahit nagkakamali yung mga Israelita in those days, may reklamo, fresh blessings. Reklamo, mapait yung tubig, binigyan sila ng Panginoong Diyos ng matamis na tubig. Reklamo, walang pagkain, nagalit si Moses, pero ang Diyos hindi nagalit. Pinagpala sila. Binigyan sila manna from heaven. Sinabihan sila ng Diyos, on the seventh day, ay gawin natin, mamahinga kayo. Kahit wala silang trabaho, pinagpapahinga sila ng Diyos. Napakabuti na Panginoon. Ha? Now sabi, huwag kayong kukuha ng mana on the seventh day, magpahinga kayo. Sinuway pa rin ng mga taong to. Anong ginawa ni Moses? Nagalit. Anong ginawa ng Diyos? The following day, pinagpala pa rin sila. Why? Because sa mata ng Diyos, sila po yung mga sanggol. The foretaste of grace. Kahit po anong ginagawa nilang masama, yun po ang promise ng Diyos kay Abraham. Kay Abraham, I should say. Puro pagpapala at pagpapala at pagpapala. Now, sabi ng Diyos sa kanila, in Exodus 19, kung mananatili kayo sa covenant na ito, kaganda sana. Ayaw nila. Sabi nila kay Moses, sabihin mo sa Diyos, ayaw nilang pakinggan ang boses ng Diyos. Sabi nila kay Moses, sabihin mo sa Diyos, bless us based on our goodness and faithfulness. So nagkaroon ng pagbabago. From pedigree, meron ng condition. May kasamang performance. Kaya ngayon, ibinigay po yung bagong kasunduan na ito in the form of the Mosaic Covenant. Ang Mosaic Covenant naman, it's not just pedigree. So meron ng kasama, pedigree plus performance. If they obey, blessings will come their way. If they disobey, curses ang mahahatid sa kanila. Now, para kanino po itong Mosaic Covenant? It's for the Jews children na sila. From sanggol, children.
Napansin niyo po, sabi ng Galatians 4:3, even so, when we were children, we're in bondage under the elements of the world. Di ba? Yung mga medyo bata, mga batang to, kailangan nila ng paggabay. Hindi makakilos to pag walang gumagabay sa kanila. So pag nagkakamali sila, nagbigay ng utos ang Diyos, kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo yan. Naalala niyo po yung mga bata, pag merong, halimbawa, nung bata pa sila, Abes, may dumadalo sa bahay namin. Sabihin ko sa kanila, ay, huwag kayong lalapit sa kalan, baka may mangyaring masama, baka kayo mapaso. Huwag kayong hahawak ng kutsilyo. Hindi mo naman sasabihin yun sa mga kasiidaran mo. Halimbawa, dumalaw sa amin si Kuya Albert, huwag ka dyan. Baka ka matusok ng toothpick. Hindi mo naman sasabihin sa kanya yun kasi may edad na, di ba? Hindi mo sasabihin yun. Hindi mo sasabihin kay Brother Junix na, huwag dyan bro, baka ka mapaso sa kalan. Ini-insulto mo yung kanyang edad. So, ito pong kautusan na ito, binigay sa mga children. Yung mga children kailangan gabayan. Di ba? So, sa mga, nakita ng Diyos na kailangan ng gabay pa ng mga ito, kasi children pa lang sila. Nakita niyo yung kanina, sanggol? Yung mga sanggol, kahit nagkakamali, hindi natin pinapalo. Hindi mo sinasaktan yan. Pwede kang isumbong kay Tulfo pag ginawa mo yan. Ngayon, medyo lumaki na, children, kaya pala under a law, Mosaic covenant, law-keeping covenant. Now, yun ang kait. So, kailangan nila ng mga nangangalaga. At paano sila inaalagaan at binibigyan ng sistema sa pamagitan ng kautusan. So, ibig sabihin, mga children lang to. Pero tayo po, nasa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya, believing that we are possession in Christ. That's pure grace, righteousness by faith. Ano po ibinigay sa atin? Hindi na kautusan. Now, kung kayo po'y namumuhay, kung kayo po'y Kristiyano at nagpapasailalim pa rin sa kautusan at naniniwala kayo, hindi, pag walang kautusan, magwawalwala ko sa kasalanan, ibig sabihin, children ka pa lang. Hindi ka pagganap ng malaking tao. At hindi ka pa pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos. Now, tayo po mga nasa ilalim ng biyaya, hindi na tayo mga children. We are called sons. Malalaki na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sinong gumagabay sa atin ngayon? Hindi na po yung kautusan. Ang gumagabay sa atin ang banal na spirito. Amen? Are you getting this? So yung isa-isa natin, review lang ha. Abrahamic covenant, turing ng Diyos sa kanila, kung ba't hindi sila pinapalo, hindi sila kinakastigo because sanggol sila. Mosaic covenant, children. Kailangan ng kautusan para sila po'y gabayan. But today, under the new covenant of pure grace, you are now sons of God. Sons and daughters of God. Sino po ang nangangalaga sa atin? Hindi na ang kautusan. Alam niyo namang masama pumatay. Gagawa ba kayo ng mga bagay na makasasama? No. Alam niyo masama magnakaw? Gaya ko. Apelido lang po yun. Hindi ko pinapractice. Kaya sa klase namin nung araw, pag nagkakaroon ng halalan, buti na lang nalalagay akong president or vice president. Hindi po treasurer. Kaya huwag ako dyan. Pag nagkawalaan ng pera, ako pagbibintangan ninyo. So tayo po, ang nangangalaga sa atin, it's the Holy Spirit. Amen, church? Why? Because tayo po ay full-grown sons na, according to Galatians 4:4-7. But when the fullness of the time, see, church, had come, God sent forth His Son, that's Jesus, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. So mga turing sa atin, mga full-grown sons na. Hindi na kayo kailangan ng, pag pumunta sa bahay, Nep, wag mong hahawakan yan. Hindi tayo ginaganon, di ba? Kasi pag ginaganon, bawa si Kuya Gio, sasabihin pa, shh, wag ganyan. Ano yan? Si Kuya Gio, ano lang, ano ba, natuto ko na tuloy sa inyo. Hindi mo sasabihin sa kanya, shh, wag papasok dyan. Ini-insulto mo yung kanyang edad. I mean, yung kanyang wisdom. Di ba? Why? Because we are full-grown sons na. Verse 6, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. So, gumigiya sa atin this time, it's not the law. It's the Holy Spirit Himself. Verse 7, therefore you are no longer a slave, but and if a son, then an heir of God through Christ. Ang mga children, mga kapatid, even though, anak ko, si Ave, si Arian, sa edad nila na 7, 8, bawa meron akong property, meron akong sasakyan. Kanila rin yung sasakyan because sasakyan ko yun nasa Father.
Pero hindi ko sila pwedeng pag-drive-in. Baka mabangga at mahuli. Babata eh. Pero pag full-grown sons na, yung property ng tatay, kanila din. Pwede na i-drive? Yes. Why? Full-grown sons na. And even yung business ko, ipagkakatiwala ko sa mga anak ko kasi may isip na sila eh. Ganon din po tayo. Kaya pala, God is entrusting to us His business. Ano pong business niya? To preach the gospel to everyone. So, ibig sabihin, hindi na tayo magmumukhang kahiya-hiya. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos because believing that the Holy Spirit indwelling us. Hindi na tayo, pagdating ng Monday, nagwawalwal tayo sa kalokohan. Pag Sunday, banal. Pagdating ng Monday, nagwawala. Hindi ganon. Believing that the Holy Spirit indwelling your spirit, alam mo, from Monday till Sunday, isa lang ang galaw mo. Believing that you are the righteousness of God in Christ. Believing that you are holy, accepted in Christ Jesus. Hindi ka nag-iiba ng anyo. Hindi paglinggo, banal. Pagdating ng Lunes, nagwawala. Hindi po. Full-grown sons ka. Kaya po tayo mga mananampalataya, hindi na tayo nagpapasailalim sa kautusan. Because ang kautusan, yan po ay para sa Diyos lamang. Ang lumang kasunduan pa ng kautusan, according to Hebrews 8 verse 13, pasuon na. Wala nang saysay. Kaya nga may bagong covenant eh. Anong pipiliin mo? Yung luma? May dumating na bago, gagamitin niyo pa rin ang luma? Walang wisdom doon. Amen? Meron nagsabi sa amin before, natatawa nga ako eh. Pinopropose namin sa kanila, digital na sound system. Pumunta sila ng Raon. Hindi, lumapit sa akin, Pastor, yung pinopropose nyo sa aming digital, sabi ng mga nabila namin sa Raon, hindi daw maganda yon, masyadong komplikado. At saka mahirap daw, ayos. Sabi ko sa kanila, anong gusto nyo? Old covenant o new covenant? Analog o digital? Wisdom? Doon lang. Ba't ka mananatili sa old law-keeping covenant? So, ibig sabihin, hindi ka mapagkakatiwalaan. Kasi nandun ka pa rin eh. So, ibig sabihin, kaya ka lang nagiging maayos because of the kautusan? No. Tayo po, kaya ang buhay natin ay nananatiling malugod sa harapan ng Diyos because hindi po tayo ginigiya ng 10 kautusan. Ang gumigiya sa atin ay ang banal na Espiritu ng Diyos. You are full-grown sons of God. Amen and amen. So nakita niyo po yung difference ng 3 major covenants, ano? At pagpapatuloy po natin ito. Now, alamin natin yung ating question for today at may kinalaman po ito sa ating message entitled Perfected in Christ. So ang ating pong question for today is this. At gusto ko pong sumagot yung mga kaibigan natin online. What are the reasons or basis why Christians are greatly blessed now and forevermore? Do you believe that you are greatly blessed and highly favored now and forevermore? Di na mawawala yun. Di na mawawala yun. Now may mga reasons behind. At yun po yung alamin natin. Ano yung matibay natin panghahawakan that we are so blessed at kung bakit natin aangkinin yung mga pangako ng Diyos sa atin in Deuteronomy chapter 28. Alam niyo po yung Deuteronomy chapter 28, it's divided into 2. Kasi po yung old law-keeping covenant, remember, it's conditional. Pag nakasunod ka sa sistema ng lumang kasunduan, pag natupad mo ang kautusan ng Diyos, you will be blessed. At yung blessings nakasulat sa Deuteronomy chapter 28, verses 1 until 14. 14 verses po yun. Pero sabi ng Deuteronomy 11 verse 28, but if you disobey the commandments of the Lord, may kaakibat din pong consequence yun. Curses. Alam niyo, saan naman nababasa yung curses? In Deuteronomy 28, but this time, from verses 15 until 68. Alam niyo kung ilang curses po yon? 53 curses. Dami. Now, hindi na po para sa atin yung mga curses na yon. At maraming mga tao sa ngayon, mga believers din, hindi nila matanggap ang katotohanan ito. And that's why, ang message natin for today, panuorin niyo po, wag kayong maglilipat ng channel sa Facebook. May ganun ba? Now, sa atin po mga mananampalataya, malaman natin that all the promises of God in Christ are yes and in Him, amen. Kung bakit tayo napapa-amen? Now, let me give you samples, no? Yung mga blessings natin, na puro blessings lang po, from Genesis till Revelation, ang kakamtin mo. Wala na pong curses. Meron lamang pong curse ang New Testament. Alam niyo po kung ano yon? It's found in Galatians chapter 1, verses 8 till 9. Kapag kayo po ay nagpahayag ng different gospel, ng ibang gospel, you will be
doubly cursed. Yun lamang po ang curse in the New Testament. So wag po kayo magbabahagi ng kakaibang gospel o ibang gospel. Ang tawag ko dito ay ibang kwento. Dapat ibanghelyo. Now, pag kayo po ginawa nyo yun, you will be doubly cursed. Ang tawag po dito ng Biblia in Greek, anathema. Double cursed. Ayoko ma-double cursed. Because I'm blessed. Now, let me give you itong mga sample blessings ng Deuteronomy 28, verses 3 until 8. Blessed shall you be in the city, and blessed you shall be in the country. Saan man po kayo lugar na naroon, you are greatly blessed. Hindi ka pinagpala dahil nasa Amerika ka o nasa Saudi ka. Hindi po. Ang Diyos natin, kahit nasa Pilipinas ka, blessed ka. Amen? So, hindi contingent ang blessings mo dahil sa lugar. Pupunta ako ng Saudi o ng Singapore o kaya ng Hong Kong para ako'y pagpala. Hindi po. Kaya ka pinagpala, it's because kasama mo ang Diyos. Amen, church? Amen. Verse 4, blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Wow! Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Lahat ng kilos mo, blessed ka. Verse 7, the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. Kaya po, hindi kayo dapat awayin ng sino man. Kawawa yung mga away po sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon, pag may nangaaway sa inyo, pag binato kayo ng bato, batuhin nyo ng tinapay. Samahan nyo na ng palaman. Verse 8, pero yung palaman, wala dapat sa lalagyan, ha? Masakit din yun, eh. Dapat pinalaman nyo na yun pag binato nyo. Verse 8, the Lord will command the blessings on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Wow! Are you greatly blessed and highly favored? Yes! Amen. Alam niyo bakit? Ano po yung basis natin? Kaya pala sabi ng Apostol Pablo, nang sinulatan niya yung mga kapatiran sa Corinto, 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises, alam niyo, dapat pumapalakpak tayo sa Panginoon. For all the promises, palakpakan natin ng Panginoon. For all the promises of God in Christ are yes. And in Him, amen. To the glory of God through us. So every time na meron pong pagpapala ang Diyos, receive it. Pag tinanggap niyo po ito, nabibigyan po ng luwalhati ang Diyos. Paano yun? Nakikita ng mga tao sa paligid natin, uy, bakit nakasmile ka? Kahit maraming problema, kahit binagyo ka. It's because believing that I'm blessed. Yung pong blessing na pinag-uusapan natin, hindi po pera ha, hindi lang pera. Actually, yung pera, pinakadulo pa eh. Pag sinabi mo blessed ka, ikaw ay healthy, believing that you are saved, amen. Yun ang greatest blessings. Tapos, wala kang sakit. Amen. Tapos masaya ka, marami kang kaibigan, at walang stress sa buhay. Amen. Yun po ang greatest blessing natin. Amen. Now, kaya pala, once again, sabi ng Apostol Pablo sa mga sulat niya sa Corinto, for all the promises of God, all church, all the promises, minus the curses, are yes in Christ and in Him. Amen. To the glory of God through us. Amen. So, panghahawakan po natin ito because, sabi na Ephesians 1 verse 6, to the praise of the glory of God's grace by which God made us accepted in the Beloved. The Beloved is Jesus. And the word accepted, in Greek, it's karito. Come on, church, say this with me. Karito. Tandaan niyo po yan. Karito. It means highly favored. Dalawang tao lamang pong sinabihan yan. Si Maria. Bukod tayo kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala ang kasama tayo doon. Karito. Highly favored. Amen? Mga mananampalataya. Amen. Now, what are the reasons why Christians are greatly blessed now and forevermore? So, alamin natin, ano yung righteous foundation natin? Ano yung basis natin? Ano yung reason natin? It's because, number 1, Jesus has the perfect pedigree. Remember si Abraham? Bakit siya blessed? Bakit po nagkaroon ng covenant ang Diyos with him? Because of his pedigree. Now, if you belong to the ancestral lineage of Abraham, you are blessed. Ano po yung covenant promise ng Diyos kay Abraham? Sino man magpala sa iyo, pagpapalain ko. Pero kung siyang gagawa ng kabuktutan, ng kalokohan sa iyo, yung taong yan ay susumpain ko.
Now, if you belong to the lineage of Abraham, blessed ka nung panahong yun. Under the Abrahamic covenant. But today, you are greatly blessed now and forevermore. You know why? Because of Jesus. Si Abraham po, siya ay Hudyo. And that's enough para mapabilang ka sa pedigree or ancestral lineage. Pero si Jesus, hindi lang siya may pedigree, he has the perfect pedigree. Why? Because siya po ay anak ng Diyos. Wow! Diyos na, nagkatawang tao, at nung isinilang, bakit he has the perfect pedigree? Una, anak siya ng Diyos. Pangalawa, nung isinilang po si Jesus, anong kanyang citizenship, anong nationality niya? Chinese? Korean? Japanese? Si Jesus? Ano siya? Hudyo. Kaya karapat dapat lamang na siya po ay, di ba, mapabilang at kung bakit nasa atin din po kabilang tayo sa mga pagpapala para kay Abraham. Even though hindi tayo mga Hudyo. Wala naman tayong dugo ng mga Hudyo. Pastor, amoy Hudyo ako eh. Hindi ka pa rin Hudyo. Dapat dugo. Pero alam nyo, those blessings of Abraham also belongs to us because of Jesus. He has the perfect pedigree. Wow! Hindi lang siya anak ng Diyos, matindi na yon. Pangalawa, nung isinilang pa siya, bilang tao, nagkatawang tao, Hudyo. Alam niyo po, kaya galit na galit ang kalaban, si Satanas, sa Israel. Dahil every time nakikita niya si Jesus, taga-Israel siya. Kaya binabanatan ng kalaban ng Israel. Because isinilang sa bayang yon ang ating tagapagligtas. Amen! And that's why we are greatly blessed and highly favored because Jesus has the perfect pedigree. Galatians 3:29. And if you are Christ's, mga kapatid, are you in Christ? Amen. You are Christ. Then, you are Abraham's seed. Even though wala tayong dugo ng mga Hudyo. Tayo po Abraham's seed because we are in Christ. We are Christ. Then, itong good news. If you are Christ, you are Abraham's seed. Kabilang ka na sa ancestral lineage. Anong mabuting balita dito? Then, an heirs. Ibig sabihin, bibigyan ka maraming buhok. Hindi. And heirs. And heirs according to the promise. So, ibig sabihin, lahat ng pagpapala na meron si Abraham, it belongs to you. Wow! Pastor, maraming buhok si Abraham. Declaim mo. Amen. Okay, tuloy natin, mga kapatid. Oo. Sabi mo, Lord, dito po sa ulo. Dito sa ulo. Romans 4:13. For the promise, church, that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Mga kapatid, as a believer, as a Christian, if you believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus, you are an heir of the world. Ibig sabihin, ang yaman ng mundong ito ay para sa iyo. Wow! Sabi ng Bible yun. Di ba si Abraham, mayaman siya? Ngayon sasabihin ng iba, prosperity gospel na naman. Pag sinabi natin kayamanan, kabilang po doon ang pera. And I believe this. Ang anak ng Diyos, hindi man po pinapangako na magiging milyonaryo tayo lahat, pero naniniwala ako, kasama po sa Deuteronomy chapter 28 yung blessings na hindi tayo tatanghaling mga buntot. Ayoko ng buntot, nahuhuli yun eh. Tayo po yung mga ulo. Ibig sabihin tayo po yung nangunguna. Kasi we are victorious. Amen? Bakit? Tagapagmana tayo ni Abraham. Because Jesus has the perfect pedigree. Anak ng Diyos, at nung nagkatawang tao, siya po ay isinilang bilang isang Hudyo. So, that's why, lahat ng mga pagpapala na inilaan ng Diyos kay Abraham, it belongs to Jesus. And since we are in Christ, or we are Christ, then we are Abraham's seed. And those blessings that belong to Abraham and his ancestral lineage also belongs to us. Wow, is that good news? Kaya pag binabasa niyo yung Biblia, dapat titignan niyo yung blessings, yung promises, minus the curses. It doesn't belong to you anymore. Amen. For all the promises of God in Christ. Bakit in Christ? Because we are Christ's. In Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So that's number one. Yun ang reason natin. Number two, basis why Christians are greatly blessed and highly favored. Jesus perfectly performed. Wow.
fulfilled and satisfied the entire law of Moses at the cross. Remember, ang Mosaic Covenant, ano pong kasunduan ng Diyos kay Moses? In Deuteronomy 11 verses 27 and 28. If you perform or obeyed the law completely, you will be blessed. Di ba sabi ng Diyos kay Abraham? But if you disobey, you will be cursed. Remember, sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. May kasama pong sumpa, ang kautusan. Di ba ang kautusan, nung araw nung wala pa tayong kapahayagan about sa biyaya ng Panginoon, di ba ang kautusan po, it could lead to self-destruction talaga eh. Sense of guilt and condemnation. Pag meron kang hindi nagawa, anong ginagawa natin? Lord, next time, I promise. The more ka nagpa-promise, hindi mo natutupad. And then, nagigilty ka na. Tapos maya-maya hindi ka na nagpipray. Di ba? Nung ibinigay po ang kautusan at tinanggap ng mga Israelita, nung umakyat si Moses sa Mount Sinai, ibinigay ang kautusan, ano? Nung pagbaba niya, ano yung unang nilabag ng mga kababayan niya? The first commandment. Na wala kayong ibang Diyos na lilikain. Yun ang ginawa nila. Pero on the way from Egypt to Mount Sinai, wala pang kautusan. Wala silang ginagawang golden calf. So kapag dumating ang kautusan, doon po lumalago ang pagkakasala. Remember yung ating exercise? Sa mga nanonood sa atin, subukan natin itong para isagawa natin itong exercise na ito para mapatunayan natin na kapag merong kautusan, nandun po ang paglabag. Okay, pikit kayo. Huwag kayo mag-isip ng pink na Barney. Ano naisip nyo? Yung mga hindi pumikit, lumalabag kayo sa kautusan, hindi kayo sumusunod sa akin. Di ba? Yung iba sumunod. Pero anong naisip nyo yung mga pumikit? O, pink na Barney. Di ba? Kapag may kautusan, nandun talaga ang paglabag. Halimbawa po, pumasok kayo sa kwarto ito. Ginagamit ko na illustration ito. Pagpasok nyo dito, wala talagang kwarto. Ganito lang, plain lang. And then the following week, nagyayaan na naman kayo ng kaibigan nyo dito. At yung bago nyo kaibigan dumating. Nakita niya, meron na mga kwarto, 7. Yung isang kwarto nakasulat, huwag kang papasok. May lihim sa kwartong ito. Alam mo, pag upo nyo sa church, nasaan ang mata mo? Doon sa kwartong yun. Di ba? Bakit? Kasi may kautusan. Kung saan may kautusan, naroon po ang paglabag. Pag nakakita kayo ng mga pader, huwag hawakan. Do not touch wet paint. Ang ginagawa natin, di ba? Yan ang propensity ng tao. Now, ganun din po nangyari sa mga Israelita. Nung ibinigay ang kautusan, pag-akit ni Moses, pagbaba niya, natanggap niya ang kautusan nung siya yung nasa bundok Sinai or Sinai. Tingnan niyo po yung pangalan ng bundok Sinai from the word sin. Sinai. Nung natanggap niya, ang kautusan mula sa Diyos, pagbaba niya, yung first commandment ang nilabag ng mga Israelita. But with Jesus, He perfectly performed the entire law. Now, bakit kailangan niyang i-perform po ito? I-fulfill and satisfy. Dahil kapag nagawa niya po ito, remember, when you obey, blessings will come your way. So ngayon, tayo po, since si Jesus po perfectly performed the entire law, tayo po recipient lang, remember? Because of what He has done on the cross, He completed everything. He perfectly performed, He perfectly fulfilled and satisfied the law. Kaya po wala na pong curse na darating po sa atin. Hindi dahil tayo po yung nakasunod, but because of Jesus' obedience to His Father on the cross. Wow! So, talagang meron tayong perfect basis na hindi po natin tatanggapin talaga ang any curses. All blessings lang. Na hindi po matanggap ng maraming churches nowadays. Now, I'm giving you the basis, yung righteous foundation. So, that's number 2. Romans 4:25, who was betrayed? Yung who dito, it was Jesus and crucified because of our sins and was raised from the dead because of our justification. Ano ibig sabihin ng justification? Our acquittal, absolving us of all sin before God. So, ang tingin ng Diyos sa atin, forgiven, acquitted pa. Absuelto pa. Wow! Kaya pala tayo greatly blessed and highly favored. Now, the more na alam mong ikaw to, hindi ka nagwawalwal sa kasalanan. Meron akong ibang mga kakilala na napariwara ang buhay. Akala namin talagang nanampalataya sa biyaya ng Panginoon. Mali eh. Nung nasa biyaya sila, abay,
nagtampisaw sa kasalanan. Yung mga business nila, gumagawa ng kasalanan. Alam mo, sinasabi nila, nasa biyaya naman eh. Hindi po totoo yun. Hindi yun ang tunay na mananampalataya. Halimbawa, may pilang mahaba, tapos nakasingit ka, yes, I'm greatly blessed and highly favored. Hindi po gawain ng anak ng Diyos yun. Ang tawag doon ay budol, cheater. Ang favor dito, halimbawa, nakapila kayo mahaba, tapos yung pinipilahan mo, kakilala ka. Tapos sinabi sa'yo, oh, Nep, huwag ka nang pumila. Ako nang bahala sa'yo. Favor yon. Pero yung sisingit ka, hindi favor yon. Tapos gumagawa ka sa business mo, nandadaya ka, hindi po favor yon. Now, sabi po ng Biblia, for sin shall not have power or dominion over you. Why? Because you are no longer under the law, but under grace. Pero kung kayo po sabi mo, nasa biyaya ko pero nandadaya ka pa rin, ginagawa pa rin yung bisyo mo dati pa at nasisira ang katawan mo, you are still under the law. Ibig sabihin, kailangan mo ng law, bata ka pa. Pero dahil hindi ka na gumagawa ng kasalanan, believing that you are under grace, kasi nga you are a full-grown son. Pinagtitiwalaan ka na ng iyong ama ng kanyang business. Amen. Anong business ng Diyos? Nung natagpuan si Jesus, di ba, anong kanyang mga magulang, sabi niya, bakit yung hinahanap? I'm with my father's business. Ando siya sa templo, di ba? And there, doon sa krus ng Kalbaryo, he said, it is finished. Tapos na po yung business ng Diyos. Tapos na yung business niya para sa kanyang ama. Yun din po yung business natin, ipinagkatiwala na sa atin to spread the gospel to everyone. Nagkakatiwalaan tayo, di ba? Amen? Full-grown sons tayo eh. Tuloy po natin. Matthew 5:17, do not think that I came to destroy the law or the prophets. Meron po nagpapakalat na katuruan ngayon na dinestroy daw ni Jesus ang law. No. He fulfilled everything on the cross. And even po yung prophets, ano yung prophets? Yung mga prophecy ng prophets, He fulfilled on the cross. I did not come to destroy but to fulfill. And that's why He cried out, it is finished. So, ibig sabihin, na-fulfill niya yun, kaya wala na pong curses na mapapasa atin. Because once again, if you obey, blessings will come your way. And Jesus at the cross did a perfect job. He perfectly performed, He perfectly fulfilled, He perfectly satisfied the entire law on the cross. And that's why you are greatly blessed and highly favored forevermore. Amen and amen. Kaya may basis tayo kapag may nagtatanong sa'yo, paano mo masasabi ikaw ay pinagpala? It's all because of Jesus. Kasi hiningi na kautusan, you have to obey perfectly. Eh, hindi magawa ng tao. Hindi nagawa ni Moses. Hindi nagawa ni Aaron, even though he was the high priest. Hindi nagawa ni David. Ang daming kalokohan ni David na nangyari. But Jesus did a perfect performance on the cross. And that's why you are greatly blessed and highly favored. Amen. Galing, ano? Ang galing na Panginoon. Ephesians 1 verse 7. In Him we have redemption, that is our deliverance and salvation, through His blood which paid the penalty for our sin and resulted in the forgiveness and take note, complete pardon of our sin in accordance with the riches of His grace. So in Jesus we have redemption. Wow! Galatians 3:13. Now, ito po maganda mga kapatid. Alam niyo po ba ang requirement for us to be forgiven, for us to be justified? Dugo lang. Di ba kanina ginawa natin sa ating communion, ininom natin yung dugo bilang pagkilala that you have been forgiven completely. Now, kung dugo lang ni Kristo, bakit pa kailangan isampay ng Panginoon o isabit? I'm saying this with all reverence sa Panginoon. Bakit kailangan pa niyang isabit doon sa krus ng Kalbaryo? Lahat po na nakalagay sa Biblia, even the smallest detail, meron po yung significance. Kasi kung dugo lang, pwede sigurong saksakin na lang ang Panginoon, lumigwak ang dugo, pinatawad tayo. Now, bakit? Anong kinalaman? Bakit kailangan pa ipako ng Panginoon Hesukristo? Ito ang sagot, Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Kasi pag hindi po kayo nakasunod sa Mosaic covenant, if you put yourself under this covenant, law-keeping covenant, di ba? Remember, sabi ng Deuteronomy 11 verse 28, pag nag-disobey po kayo, sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, you are guilty of all. May kasamang curse. Now, si Jesus, kailangan po niyang isampay sa krus para tubusin tayo sa mga
curses na yon na hindi natin pagsunod. For example, alam niyo po ba, ang pagtingin lamang sa babae, hindi mo na kailangan na sipingan ng babae para magkasala ka ng adultery. Tingnan mo lang yung babae na meron kang pagnanasa. That's already a sin. That's committing adultery. Paano yun? Pag nagawa natin yun, if you put yourself under the old law-keeping covenant, may sumpa yun. Now, tayo po greatly blessed and highly favored. Why? Because kinailangan pong isampay ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo. Kasi lahat po ng mga isinasampay sa krus, once again, I'm saying this with all reverence sa Panginoon, pag sila po yung sinasampay doon, ibig sabihin, suspended sila. Hindi sila tinatanggap ng langit dahil nasa kanila yung sumpa ng kautusan, hindi rin sila tinatanggap ng lupa. Sa mata ng tao, hindi ka katanggap-tanggap, kaya nakasuspend siya eh. Ano tawag doon sa, nakahang. Di ba yung mga tao sa opisina, pag merong ginawang kasalanan, yung posisyon mo nakahang. Pag tinanong ka, anong posisyon mo? Nakahang ako eh. Ano yung mga nakahang? Alanganin. So ibig sabihin, hindi siya tinatanggap ng langit, hindi rin siya tinatanggap ng tao sa lupa. Because, nasa kanya yung sumpa ng kautusan. And Jesus at the cross redeemed us from the curse of the law. Kasi lahat po na hindi natin pagsunod sa kautusan, may kaalinsabay na sumpa iyon. Pero praise God, kaya burado na yung mga curses na yan because Jesus was hung on the cross. Now, basahin natin na kompleto. Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So siya po ay isinampay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa anumang curse na hindi natin pagsunod sa kautusan. Praise God, this is good news. Now, hindi po natatapos dito. May sinasabi pa ang verse 14. Still with Galatians 3, chapter 3. Sundan natin, 14. Ito maganda. So tayo po, wala nang sumpa. May nagbayad na, may tumubos sa atin sa sumpa na kautusan, sa ating mga kakulangan. Now, bakit pa niya kailangang isampay o isabit sa krus ng Kalbaryo? That the blessing of Abraham might come upon us, the Gentiles, in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Wow! Napansin niyo ba sa Bible, ang tawag sa atin ay seed of Abraham. Hindi po seed of David. Hindi rin seed of Elijah. Alam niyo kung bakit? Kasi si Abraham sobrang yaman. In cattle, sa katulong, sa lupain. Ngayon sinasabi ng ibang tao, naku, prosperity gospel. Bakit tayo tinatawag na seed of Abraham? At malusog sa Abraham. Ang haba ng buhay ni Abraham. And that's why we are considered seed of Abraham. Hindi kayo seed ni David. Wala kang makikitang seed of David or seed of Elijah or seed of Wenceslao. Wala rin gano'n. Wala rin naman pangalang Wenceslao sa Bible. Di ba? So ibig sabihin, pag tinitingnan mo sa Abraham, kung paano siya pinagpala, gano'n din po tayo pinagpala. Ngayon, si Jesus, He perfectly performed the entire law. Wala kang magagawa. Lahat ng blessings. It belongs to you. Sabihin mo, all the blessings belongs to you. Sa mga nanonood sa atin online, ilagay po natin sa ating comment section, all the blessings of God belongs to me. Because of Jesus' perfect performance on the cross. Yun po yung basis natin. Kaya pala tayo greatly blessed and highly favored. Amen, church? Amen. So ito po yung ating mga pagpapala. Tingnan niyo po ito, Deuteronomy 11:27 till 28a. Ito yung kasunduan under the Mosaic Covenant, the blessing if you obey the commandments. Now, did Jesus perfectly obey the commandments? Yes. Sabi ng verse 28, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Now, meron bang hindi na isa katuparan ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo? Wala. Because Jesus is thrice holy. Banal siya eh. Wala kang magagawa. He did no sin, in Him is no sin, and He knew no sin. Kaya po natin kinakanta yung awiting, Holy, 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 because in any which way mo tignan ng Panginoon, sa tatlong anggulo, siya po ay banal. Once again, He did no sin, in Him is no sin, and He knew no sin. Kaya po, He did a perfect performance on the cross. Kaya po tayo blessed. Wala kang magagawa eh. Walang palpak sa Panginoon eh. Kaya walang curse na nakalaan para sa atin. Church, is this good news? Yes! This is really good news. Hebrews 8 verse 12. Dito na po tayo. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Kaya pala,
wala nang pagkakataon ng Panginoon bilang tayo na nampalataya kay Kristo Jesus at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi na aalalahanin ng Diyos ang inyong mga kasalanan. Dahil ang Diyos po hindi naglilista ng kasalanan natin. Since Jesus did a perfect work on the cross, wala kang magagawa eh. Sabi ng Diyos, your sins and lawless deeds I will remember no more. Now, sasabihin ng iba, pag pinrich mo yan, although nakasulat sa Bible, magwawala ang members mo. Hindi po. Ang tunay na mananampalataya, na merong banal na espiritu sa kanyang espiritu, hindi magwawala sa kasalanan. Because God's goodness, ang kabutihan ng Diyos ang maghahatid sa atin, na lalo pa tayong maglingkod at mamuhay ng mabuti. Pero yung mga wala talagang espiritu ng Panginoon, sinasabi nilang nasa biyaya sila, ito yung delikado. Wala silang espiritu ng Panginoon, sasabihin nila, okay lang pala magkasala sa biyaya. Ito po mga taong ito, hindi pa po tunay na mananampalataya. Now, these people is giving God a bad name. Kaya marami natitito sa kanila. Pero tayo po sa SGC, believing na kahit wala kayo dito on Monday until Saturday, nananampalataya ho, kung kayo po'y tunay na mananampalataya at nasa inyong banal na espiritu, hindi nyo bibigyan ng kahihiyan ng Diyos sa inyong pang-araw-araw na buhay. Bagkos makikita pa ng ibang tao, siguro tiga SGC ka, no? Kasi bait mo eh. Hindi ka palasigaw, hindi ka masamang tao. Nakikita, napapagpala tayo. So, sino nabibigyan natin ng papuri? Ang Panginoon. Hindi tayo katitisuran. Bira itong taang to, Kristiyano daw, ang pangit na ugali. Hindi tayo ganoon. Amen? Because believing, as a full-grown sons, nasa atin ang Espiritu ng Panginoon at siya po ang gumigiya sa atin. Amen. Now, third reason why Christians are greatly blessed and highly favored. Believers are perfectly positioned in Christ. Wow! Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Yun ang third reason. Amen. Now, because we are positioned in Christ Jesus, God sees us in Christ and sees us like His beloved Son. We share the same right standing before God. So tayo po, you have to know this, bilang mananampalataya, ano na yung position mo ngayon? Kaya nga po binasa natin kanina, ikaw ay karito. You are greatly blessed, highly favored. So, meron akong tinanong before, sabi ko, sa tingin mo, anong estimation sa iyo ng Diyos? Pag tinitignan ka niya, Kuya Laverne, alam mo, disappointed sa akin ng Diyos. That's a wrong notion. Wrong belief. Kaya maraming tao sa ngayon, maraming Christians, hindi pala pray. Kasi akala nila, disappointed sa kanila ang Diyos. Ibang tipong, pagkaharap nila ang Diyos, sabi ng Diyos sa kanila, parang butiki lang, ano? Hindi pa gumagano ng Diyos sa atin. Alam nyo, ang Diyos, kagaya pa ng illustration ko, kung meron siyang pitaka, alam nyo, nakalagay sa, di ba may part doon na may portion na may picture? Picture nyo, nakikita nyo yung anak ko, wow. Lugod na lugod ako. You are great, you are karito, you are accepted. You have to believe this. At dahil nalulugod sa iyo ang Diyos, He sees you in Christ Jesus. Nakikita niya, parehas kayo ni Kristo. If God sees Jesus healthy, believe this, you are healthy also. Now, papakita ko lang po sa inyo ano yung position natin today. Why we are perfectly positioned in Christ. Ito na po ang kalagayan natin sa ngayon in the spiritual realm. Ephesians 2:5-6. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. And raised us up together. So, ibig sabihin, na born again tayo. Dinuhay tayo maguli kasama ni Kristo. Now, hindi natatapos doon. And made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. So, ang tanong, saan nakaupo si Jesus today? Where is Jesus today? At the right hand of God. Since siya po'y nakaupo sa kanan ng Diyos, and we are seated in Him, so gaano tayo kalapit sa Diyos? Napakalapit. Kaya pag may problema kayo, huwag kayo nakakalampag ng pintuan ng langit. Nakaupo ka na kasama ni Kristo eh. Are you getting this, church? Kaya mali po yung pag mayroon kayong mga problema, kalampagin natin ang pintuan ng langit. Pag kinakalampag mo ang pintuan ng langit, nasa labas ka. Pero ang sabi ng Biblia, you are seated in Christ. Kasama mo si Kristo. You are at the right hand of God. Now, anong nakikita sa'yo ng diablo whenever he looks at you today? Kaya galit na galit ang diablo. Di ba sabi ko kanina, whenever you pray, never pray for a victory, pray from victory. Victorious ka na, yun ang
Yun ang position mo ngayon, nakaupo ka in Christ Jesus. Ano nakikita ng diablo sa iyo ngayon? Yung talampakan mo. Because, sabi ng Ephesians 1:20-21, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion. So, malayong-malayo tayo kay Satanas. Nakikita niya yung talampakan natin. Far above all principality and powers and might and dominion. And every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Wow! Praise God. So, mga kapatid, SGC family, I would like to give you this picture. You need to have a kingdom mentality. Dapat nakikita natin sarili natin seated in Christ. Nakaupo ang Diyos, nasa kanan tayo ng Diyos because we are seated in Christ. Now, every time God looks at you today and forevermore, He sees you in Christ. So, anong ibig sabihin nun? So, pag ini-estimate tayo ng Diyos, nakikita niya tayo accepted, as righteous as Jesus. Oops, sandali lang, Laverne, delikado yan. Parang mockery yan, ha? Naniniwala po ba kayo na kung gaano ka tuwid ni Jesus, ganun din po tayo katuwid? Kung gaano kabanal ng Panginoong Jesus, ganun din tayo kabanal? Parang hindi kayo convicted. Walang conviction, ha? Do you believe this, church? Kasi importante po ito sa inyong paglakad every day. Kasi marami ako nakakausap ng mga mananampalataya. Ang tingin nila sa sarili nila, madumi ako sa harapan ng Diyos. Christians po ito, ha? Ako hindi karapat-dapat. Kaya nga marami nagpipray, Lord, pagindapatin mo ako. Mali pong prayer yon. Kung Christian ka na, pinaging matuwid ka na sa harapan. Pinaging dapat ka na. Ang dami mga songs ngayon, Panginoon, pagindapatin mo ako. Kanta ng mga unbelievers yon. Pero kung Christian ka na, hindi mo na kinakanta ito. Now, once again, let me ask you, naniniwala po ba kayo na kayo po ay kasing matuwid ni Jesucristo? Amen. Hindi masyadong, walang conviction. Naniniwala ba kayo na kayo po ay kasing banal? Amen. Amen. Naniniwala ba kayo kasing healthy kayo ni Jesus? Amen. Naniniwala ba kayo na kung si Jesus hindi depressed, hindi rin po kayo madidepress? Now, why? Because ito po sabi ng talata, 1 John 4:17. If God's love has been perfected among you, kapag alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, love has been perfected among you in this, that we may have boldness in the day of judgment. Even po, pagdating ng judgment day, hindi ka natatakot. You have this confidence. You have this boldness. Why? Because as Jesus is, yung dito Jesus, where is Jesus today? At the right hand of God is, ano sabi ng talata? So are we in the next world. Ibang sabi ng talata. In this world. So ibig sabihin, dito pa lang, pag ini-estima ka ng Diyos, pag mini-measure ka na, wini-weigh in ka ng Diyos, He measured you sa merits ni Jesus. So He judges you based on the merits of Jesus. Kaya pala, as Jesus is at the right hand of God today, so are we in this world. Now, parang ganito po yan eh. Kapag alam mong, alambawa, parang si Tony Ferrer. Ito yung narinig ko lang kay Ate Maisa. Tony Ferrer. Sabi na, Ate Maisa, sino yun? Lumingon eh. Di ba si Tony Ferrer, sa mga nanonood sa atin kasing idarang ko, di ba nakaputi siya? Yung bang, alambawa tayo na lang nakaputi, all white. All white. Pag niyaya ka, pare, punta tayo sa Lagos nila, maglinis tayo ng mga binaha doon. Sasama ka? Maraming putik. Di ba hindi? Naka-all white ka eh. Di ba? Alam ba yung bagong toothbrush? Malinis na, ang ngipin mo, pare chocolate. Anong usually sabi mo? Hindi na, nag-toothbrush na ako eh. Unless talagang sobrang hilig mo sa tsokolate. Ano? Pero pangkaraniwan, tatanggihan mo. Ganon din po tayo. Pag nakikita mong malinis ka, di ka gagawa ng kabalbalan. Pero kapag ikay mananampalataya, hindi malinaw sa'yo na ikaw ay malinis, matuwid at banal, pag niyaya ka ng barkada mo, pare, inuman tayo. Di ba born again ka? Ano mga araw ngayon? Miyerkules. Hindi, Sunday pa naman ako eh. Hindi mo kasi kilala kung sino ka. Are you getting this, di ba? Kasi alam mo, marumi ka, meron kang maling believing. Pero kapag alam mo, malinis ka, hindi lang naka-white ako eh. Hindi ako pwede magtampisaw sa putik. Malinis ako eh. Pero kapag ang isang mananampalataya, partially, hindi siya sigurado, yung kaliwang paa niya nasa Mount Sinai, yung kanan niya nasa Mount Zion, nasaan siya?
Babylon, confused, hindi niya alam, malinis ba ako? Pag Sunday, malinis ako. Pag nasa church, pag wala ako sa church, madumi ako. Pag niyaya ka ng barkada mo, pare, anong araw ngayon? Biyernes, okay, sige. Sunday, hindi na ako pwede. Hindi natin ginagawa yun. Now, if you believe that you are clean, righteous, holy before God, because you are seated with Christ or in Christ, hindi mo gagawin yun. Amen? Bumabang boses mo, amen. Amen! Kasi, mga kapatid, wala kang magagawa. This is you today. Because of Christ. You have to be conscious na kasama mo at nananatili sa iyong banal na spirito. Hindi po totoo yung mga may nagtuturo na sabi nila, meron ako narinig na ganitong turo. Born again ka, nasa iyong banal na spirito. E papasok ka ng bar. Sabi ng banal na spirito, pare, dito lang ako sa labas. Ikaw na lang pumasok mag-isa. Hindi kayo iwanan ng banal na spirito. He will abide with you forever. Now, yung banal na spirito, hayaan mong siyang mag-manage sa'yo. Amen? You have to be conscious. You have to put off the old self and put on the new you, which is in Christ Jesus, created in God in true righteousness and holiness. Alam mo, maniwala ka, puting damit at pantalon ang suot mo, ayaw mong maputikan. Why? Hindi na ikaw yung dati. Ikaw ay pagpapalaan na. At pag nakita ka ng mga barkada mo, nagtataka na sila. Huwag kang mag-alala, pag iniwan ka ng mga lumang mong barkada, papalitan ng Diyos yan. Di ba, dati nung araw, pag may mga nagiinuman, sa malayo pala, naamoy mo na, nanginginig na yung laman mo. Ngayon, kahit nakaharap mo na, niyayaya ka na. Wala nang lasa talaga eh. It's the work of the Holy Spirit. Dati, nung pinipigilan mo yung gusto mo, pero sabi ng mga barkada mo, pinipigilan mo lang eh. Yun ang sistema ng law. Hindi po yan ang gospel. Ang gospel, walang effort. Ayaw mo na, bakit? Hindi ko na-trip yung lasa eh. Now, it's the working of the Holy Spirit. Amen. Church, amen. So, ang galing, ano? So, God sees you in Christ as Jesus is, so are we in this world. Dito pa lang sa lupang ito. God sees you righteous as Jesus. God sees you holy as Jesus. Wow! So, let's go back to our question. What are the reasons why Christians are greatly blessed now and forevermore? Now, this is our solution. As we end, through Christ's obedience on the cross, God's covenant blessings, favors, and privileges are no longer ours because of our pedigree or performance. Hindi na conditional kung bakit napapasa iyo ang blessings ng Diyos, ang favors niya, ang privileges, not because of your pedigree or your performance, but simply because of our perfect position in Christ. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. So mga kapatid, yun lamang po ang dahilan. And you have to be conscious. Isipin niyo po, pagising niyo sa umaga, pag naintindihan niyo may mga bagay nito, you will become grateful. Kahit maliliit na bagay, pinagpapasalamat mo sa Diyos. Unti-unti nakikita mo, nababawasan yung pagiging reklamador mo. Hindi ka nakagaya ng mga Israelita. Bagaman ang dami pagpapala, reklamo, tayo po hindi. Nagiging grateful tayo. Lord, thank you. Kahit umuulan, kagaya po nakita namin sa bahay namin, Lord, thank you. Kahit po ang daming tulo ng bahay namin, nakabili naman kami ng mga bagong batya at timba. Nakikita mo yung positive, no? Lord, thank you. Nakakatulog kami na mahimbing. Kasi parang feeling ko, nasa Boracay ako. Alam mo, natutulog ka na. May mga nag-i-sprinkle sa'yo, di ba? Lord, thank you. Winibisikan na po ako ng bahang ito. Although, iba amoy eh. Iba amoy na. Kasi galing bubong eh. Pero, nakikita mo, you are grateful today. Dati kahit walang baha, reklamo ka ng reklamo eh. Pero, ngayon, alam mo ikaw ay greatly blessed and highly favored. Why? These are once again the reasons. Pakibalik nga po natin doon. Last slide tayo. Pakita natin the reasons why we are greatly blessed and highly favored. Number 1, Jesus has the perfect pedigree. Once again, bakit perfect po yung pedigree niya? Son of God, anak ng Diyos. At nung siya po ay isinilang, he's still a Jew. Kaya nga galit sa Satanas sa mga Israelita eh. Number 2,
Jesus perfectly performed, fulfilled, and satisfied the entire law of Moses on the cross. And number 3, believers, me and you, are perfectly positioned in Christ. We are no longer in Adam, but we are now in Christ. Now, bago tayo matapos, gusto ko lang po linawin, ano po ibig sabihin ng word na in? I at saka N. It's a preposition of place. It tells you where you are. Alam ko, nandyan si Teacher Nelly, English teacher. Pag sinabing IN, it's a preposition of location. It tells you, nasaan ka? You are now in Christ. And also, it tells you what you are today and forevermore. Since you are in Christ, you are God's righteousness in Him. Matuwid, banal. So you have to be conscious about this. And that's why we are perfected in Christ. Amen. Palapaan ang Panginoon. So, kaibigan, kung kayo po ay first time ninyo napadako sa atin, at gusto ko rin pong batiin ating mga kaibigan sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. Kung meron po sa inyo dyan na first time na dumalo at wala pang relasyon sa Panginoon, gusto nyo maranasan ang napakayamang pagpapala ng Diyos sa atin. All you have to do is this. Sabi po in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Wow, that's simple. Pag tinanggap niyo po ang paanyaya ng Diyos at kinikilala mo na kailangan mo ng tagapagligtas, alam niyo, hindi po kayo mapapahiya dahil doon po mahusay ang Panginoong Jesus sa pagliligtas. You know why? Because His name, Jesus in Hebrew, it means Yeshua. Pag sinabing Yeshua, salvation, ang expertise ni Jesus in saving people's lives. So, pray this prayer with me kung gusto niyo pong kayo po ay iligtas ng Panginoon. Kasi hindi po niya kayo pwedeng iligtas kung hindi po kayo magkakaroon ng inyong willingness to accept His Son as your Lord and personal Savior. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala kong aking sarili. Walang kakayahan. Apart from you. Kaya naman, ako po ay sumasang-ayon sa inyo. At tinatanggap ko ang iyong bugtong na anak na si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, pinawi ng lahat ng kasalanan ko. At makalipas ng 3 araw, siya ay binuhay mo mula sa kamatayan bilang patunay na ako po'y pinaging matuwid na sa iyong harapan. Salamat po dahil sa kaligtasan na iyong kaloob. At salamat dahil ang kaligtasan ito ay hindi na mawawala pa sa akin. Dahil ang aking pangalan ay hindi lang nakasulat, kundi nakaukit pa sa aklat ng buhay. Amen at amen. Tayo po tayo mga kapatid. Kaibigan, kung isa po kayo sa mga nanalangin ng panalangin yan, magmumula sa inyong mga puso, manampalataya po kayo, kayo po'y ligtas na. Amen and amen. And church, before po tayo manalangin, anuman pong mga kabigat na meron kayo sa inyong puso, we would like to invite you to sing with us today. Umawit po muna tayo sa Panginoon. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a Come on, church. victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Amen. Mga kapatid, online and on-site, kaya po importanteng na maunawaan natin yung ating pinag-usapan today, believing that you are greatly blessed now and forevermore. Kasi magkakaroon po ito ng kapahayagan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi niyo po makita ang inyong sarili, of course, pinakita ko sa inyo yung righteous foundation. Jesus
has the perfect pedigree. That's why you are greatly blessed. Jesus perfectly performed the entire law and He satisfied God by fulfilling the law and the prophets on the cross. And you are perfectly positioned in Christ. Kapag nakita po natin ang katotohanan ito, kung ano man po mga pinagdadaanan natin sa panahong ito, you have to believe, you have to know na ang lahat po ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti. Even though nakikita mo, parang hindi maganda itong nangyari. Binaha ako, may nangyari hindi maganda sa akin. Pero you have to focus your attention to God's Son, Jesus, and you will see a victory. Actually, nandiyan na po ang tagumpay. Minsan hindi lang natin nakikita, ang layo ng tingin natin. Tingnan natin yung ating sarili kay Kristo Jesus. Tayo po'y matagumpay na. You have to believe this. So, kailangan lamang po ng tamang perspective. Huwag tayo masyado nakatingin sa malayo. Hindi natin tinitignan yung kapitbahay natin, anong meron siya. Actually, mas pinagpala po kayo. If you are a believer. Because you are saved and you are healthy. As Jesus is healthy, so are you in this world. Amen. As Jesus is righteous and holy, so are you in this world. So church, I would like to invite you today. Let God embrace you. Consent yourself to be embraced by God. And let Him love you today. Hayaan mo mahalin ka ng Diyos. Kung ano man pong pait na meron kayo sa inyong mga puso o galit, hayaan mong sabihin mo sa Diyos, Panginoon, Ikaw na po ang bahala sa mga pakiramdam na ito at tinatanggap po ang iyong pagmamahal. Sabi po ng Biblia, kapag alam mong mahal ka ng Diyos, love person. Di ba? Kapag alam natin mahal tayo, nagmamahal din tayo ng ibang tao. Love people. Huwag kayong masaktan. May nagmamahal po sa inyo. At ang binabanggit ko pong Diyos na nagmamahal sa atin, si Yahweh. Ano man pong problema na meron kayo, believe that He is a covenant God. And whenever you say Jesus or Yeshua, sinasabi mo, Yahweh saves. Yahweh, you are my salvation. Yahweh, you are my Savior. At pinatunayan na po niya yon sa krus ng Kalbaryo nang siya po ay nagkatawang tao for you and for me to save you. Yung saving po na to, hindi lang sa kasalanan, kasama po yung everyday life natin. So I would like to invite you today. Ano man pong problema na meron kayo, finances, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, o marahil meron kayong sakit na nagbibigay ng kalungkutan po ito sa inyo. Sabi ng Panginoon, cast your cares upon Him, for He cares for you. Let us just do the casting, yun po yung trabaho natin, and let Jesus do the caring for you. Amen. So let's pray. Sabihin natin sa Panginoon ang inyong mga kabigatan. O Diyos, Aba, naririnig niyo po ang tinig na aming mga kapatiran, online and on-site. Naniniwala po kami. We believe that you know what's best for us. And Lord, lahat ng aming mga kabigatang ito, kinakas po namin sa inyong mga kamay. Hindi po namin ito bubuhatin. Because we believe that you care for us. Mahal mo kami, O Diyos. Mga kapatid, sabihin niyo po ang inyong mga kabigatan. At the same time, let's thank God in advance. Magpasalamat po tayo. Nang sa gayon, ang kapayapaan po ng Diyos ang maranasan natin. Panginoon, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami. Dahil lahat ng aming mga kabigatan ay pinawi mo na. At salamat din po sa kapahayagan na binigay mo sa amin. Meron na kaming righteous foundation. Meron kaming matibay na basis and reasons why we are greatly blessed now and forevermore because of what Jesus did on the cross. He has a perfect pedigree. Your Son, Jesus, perfectly fulfilled, performed, and satisfied the entire law and the prophets on the cross. And that's why today, as a believer of Him, we are perfectly positioned in Him, and that's why we are greatly blessed forevermore. Panginoon, tulungan niyo po kami. By your grace, makita po namin ang mga katotohanan ito. Salamat, Panginoon. At habang amin pong nilalakaran ng buhay na ito, Panginoon, even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter, believing that we are greatly blessed. Panginoon, bilang mga asin at ilaw, kami po ay magbibigay ng alat sa mundong ito at magliliwanag at makikita po nila sa aming mga buhay ang liwanag ng iyong kaligtasan at marami po ang mailalapit natin sa iyong harapan.
Salamat sa tagumpay na ito. Salamat also, Lord, for using SGC. Gagamitin niyo pa po at makikita namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi nakikita ng aming mga mata. At makikita ito ng aming pananampalataya. Panginoon, kayo po magdarako ng mga tao pa sa aming sambahan. Pagdadamihin mo pa, Panginoon, ang mga tao rito. Nang sa gayon makakarinig sila ng mensahe ng Ebanghelyo na sa amin po ay nagbibigay ng kalayaan. Salamat, O Diyos. Salamat, Aba, sa mga katotohanan ito. Kaya naman, salamat din, Banal Espiritu, sa mga kapahayagan ito. At salamat, Panginoong Jesus, dahil sa iyong pagsunod sa kalooban ng Ama. Nararanasan namin ang lubusan at ganap na pabor mula sa Diyos. Salamat po, Aba. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagsamba at pasasalamat sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Stay blessed, church. See you next Sunday. Woo! Stay blessed. Amen. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.